Okay, good morning, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Welcome to my video. Kapatid, kumusta naman po ang bawat isa? Nawa ay nasa mabuti po tayo at ligtas sa anumang sakit o anumang karamdaman o anumang mga problema. Kapatid, tandaan po natin, lagi ko po itong sinasabi, saan man tayo naroroon, saan man tayo dako, kasama natin ang Lord. Kung ikaw ay naniniwala, no? Dapat maniwala po tayo na ang Diyos, kahit saan man tayo naroroon, ay kasama natin. Opo. Kaya sa umagang ito mga kapatid, sikapin po natin na mapakinggan natin ang mabuting balita. Dahil ito po ay napaka-importante sa ating buhay spiritual, no? Lalo na yung mga tao ngayon na wala sa presensya ng Lord, wala sa piling ng Panginoon, o yung hindi nakakonek, no, sa ating Panginoon. Para sa iyo ito, no? Kaya wag natin sayangin ang pagkakataon o ang opportunity na ito na hindi po natin maunawaan o hindi natin mapakinggan ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Okay po, no? Katatapos lang po ni Bishop Edward Balingan doon sa Dice Tabernacle ng San Fernando, no, na kung saan napakaganda ng topic niya po doon, no? Kaya sundan din po natin, kumbaga segunda manuan din natin na ipahayag po natin ang katotohanan, ang salita ng Panginoon, sapagkat kapatid, darating ang panahon na kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay. No, sa ngayon, iniisip natin na hindi natin kailangan ng Panginoon. Pero pagdating ng takdang oras, pagdating ng takdang panahon na tayo po ay haharap at dudulog sa harapan ng Panginoon. Okay po, no? Hallelujah. Kami lamok dito kasi tayo sa gubat, no? Pero kapatid, paalaala lang, laging nagpapaalala ang Panginoon, no? Doon nga, sabi nga doon sa 2 Peter 3 verse 9, no? Kung saan ay nagbabala ang Panginoon na kailangan na natin magbalik loob sa Kanya at pagsisihan natin ng ating mga kasalanan. Po, tandaan po natin, kaya nga ginagawa ng Panginoon ito dahil ayaw niya tayong mapahamak, dahil ayaw niya tayong mahihirapan, o nakikita niya na tayo po ay naghihirap. O tandaan natin, no, iniibig ng Diyos ang lahat, pero ang kabutihan ng kanyang pag-ibig, no, kabutihan ng kanyang pag-ibig ay mararanasan lamang ng mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. O kapatid, mararanasan lamang, tandaan po natin ito, mararanasan lamang ang kanyang pag-ibig doon sa mga taong tunay na sumusunod sa kanyang kalooban. Ano po? No? Kaya dapat, para maranasan natin yung pag-ibig ng Lord o yung biyaya ng Panginoon, sundin po natin ang kanyang kautusan. Sundin po natin ang kanyang kalooban, mga kapatid. No? Sa oras na tayo po ay nakikipag-isa na, tayo po ay nakakunik na sa Panginoon, alam natin na tayo po ay magtatagumpay sa kanyang layunin, kapatid. No? Dapat huwag mong sayangin ang oras na ito. Ito po.
Okay? Masabi nga po doon sa teksto natin mga kapatid, doon sa John 3:36, no? John 3:36 na ang sabi po dito sa Bible, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya, hindi sumusunod sa anak, ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ulitin ko po, no? Sabi po sa verse, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya o sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. No, kapatid, napakaganda ng mensahe sa umagang ito, no, na kung saan, no, ay nagpapaalala ang Panginoon sa atin. Kaya kung wala ka pa sa Panginoon, para sa iyo ito. Apo, no? Ang sabi nga na mananatili ang puot ng Diyos kapag hindi po tayo sumunod, kapag hindi po natin siya tanggapin sa ating buhay bilang tagapagligtas. Ngunit kung sumunod tayo sa Kanya, no? Sabi nga po dito, no? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. No? Kapag tayo po sumampalataya sa anak, ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang ibig sabihin mga kapatid, no? Ang Panginoon, ang tanging lunas, ang tanging paraan. Para sa ganun, kapatid, maranasan natin ang kaligayahan, ang katagumpayan, ang totoong buhay na nakapaloob kay Jesus Christ. Kapatid, salamat sa umagang ito. Ito lang. Hindi na natin pahabain ang mensahe ito. Ngayon, kung gusto mong sumunod kay Jesus Christ, mapalad ka. Dahil makikita mo ang tunay na kaligayahan, ang tunay na buhay na nagmumula sa ating Panginoon. Ito po. Salamat po mga kapatid. God bless everyone. Nawa ang oras na ito ay magkaroon po tayo ng aliw at kasayahan at kagalakan sa ating buhay. No? Tandaan po natin, no, na ang Diyos ay pag-ibig, pero huwag nating kalimutan na ang Diyos ay banal at makatarungan. Alam niya kung sino ang sa Kanya. Alam niya kung sino ang hindi sumusunod sa Kanyang kalooban. No? Maliwanag sa talatang ito na kapag ang tao ay hindi sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ay manatili sa Kanya ang puot ng Diyos. No? Kapag hindi po tayo tumanggap o hindi po tayo nakikipag-isa kay Jesus Christ sa Kanyang bugtong na anak, Kanyang kaisa-isang anak, ay tiyak mananatili ang puot o ang galit ng Diyos sa atin. So kapatid, sikapin natin ito na manatili ang Panginoon sa ating buhay. Sikapin natin ito na tayo po ay sumunod sa Kanyang kalooban. Ito po. Okay, salamat mga kapatid. No, ingat po tayo lagi. God bless. Saan man tayo naroon, patuloy po tayo manampalataya sa Kanya. Sapagkat, sabi nga doon sa Mateo 18:20, saan man dalawa o tatlo nagkakatipon dahil sa Kanyang pangalan, ay nandun siya sa ating kalagitnaan. So sa makatuwid, saan man tayo naroon, ay kasama natin ang Diyos na makapangyarihan. Okay, salamat po mga kapatid. Bye bye everyone. Ingat po tayo lagi.